Romans chapter 8, verse 28. Ganito ang sinasabi. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Itong salitang ito, verse 28, kitang-kita natin na ito'y ipinapahayag ang revealed will ng Panginoon. Revealed will ng Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ipinahayag dito ng banal na kasulatan ang hayagang kalooban ng Diyos. Ito ang ating titignan ngayon. Ang hayag na kalooban ng Diyos. Bigyan tayo muli ng panalangin sa ating Diyos. Opo, Panginoon, ay namin magtiwala sa aming sariling kaunawaan, sarili naming pagbibigay po ng kahulugan, papaliwanag ng inyong salita. Dalangin namin ngayong banal na Espiritu na magbigay sa amin ng liwanag, ng kaunawaan upang may hayag at may landad ang iyong pong hayag na kalooban sa aming pong mga buhay sa pamagitan ng salita. Kung kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Deuteronomy 29:29, ang sabi ng talatang ito, ang mga bagay na lihim ay para sa ating Panginoon, Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. So may lihim na kalooban ng Panginoon, kung tawagin niyan secretive will, yun ay sa Diyos lang. At hindi natin dapat sikapin yun na alamin sapagkat wala tayong authority dyan. Pero mayroon siyang hayag na kalooban para sa atin at para sa ating mga anak magpakailanman. Ang layunin upang masunod natin ang Kanyang salita. Masunod natin ang Kanyang kalooban. So, dalawang kalooban ng Diyos na ipinapahayag sa Biblia, secretive will and revealed will. Na ang buong kautusan o kasulatan, ito ay isang kapistahan ng lahat ng kaluluwa. Maaaring ang believer o lalo na sa mga believers. Pero ang pinaka-pangunahing unang sa kapistahan ito ay ang Romans 8. At sa ulam na ito na Romans 8, mayroon itong mga pangunahing sangkap. At ang mga sangkap na ito ang makapagpapasigla ng puso ng mga tao ng Diyos, yung sangkap. Tignan natin muna ang konteksto. Tignan natin na ang sulat po ng Roma, isinulat ito ni Pablo upang patunayan ng lahat ng tao, maging ang mga Hudyo, ay mga makasalanan. At ang mga makasalanan aani ng kapahamakan. Ipinakita rito sa Roma kung gaano ka-depraved o kasama ang tao. Ngunit ipinakita rin dito kung gaano kamabiyaya ang Diyos sa mga makasalanan. Kanyang inaring ganap ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo at inampon bilang mga anak ng Diyos. Romans 8, yan po ay doktrina ng justification and adoption. Now, dahil ang mga Kristiyano rito sinulatan ni Pablo, sila ay mga inaring ganap at mga anak na ng Diyos, ang sabi sa verse 1 ng chapter 8, wala nang paghahatol sa mga anak kay Kristo na. Lalo na yung mga lumalakad sa Espiritu at hindi sa laman.
At dito sa kanyang pagpapahayag dito sa justification and adoption, kinalapit ni Pablo rito ang kwerdas ng katatagan ng Kristiyano. Kwerdas, ibig sabihin pag ito'y ating pinahawakan tulad ng gitara, ito'y tumutunog na mayroong magandang kahugan. Romans 8:28. Ito yung pinakakwerdas ng katatagan ng bawat Kristiyano. Kaya ang Romans 8:28 ay pahayag para sa mga Kristiyano pagkatapos na sila'y ariing ganap at ampunin bilang mga anak ng Diyos, na anumang maging kalagayan nila, meron sila, ito'y pagsubok man o paghihirap bunga ng kasalanan ng isang Kristiyano, ang Diyos ay kasamang gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga pinili. Ang mga pinili niya ay ang kanyang mga tao na umiibig sa kanya. So ito isang dakilang privilege. Kaya bilang mga mananampalataya, tayo ngayon, ang Romans 8 ay isang matibay na lambat na sumasalo sa atin sa lahat ng pagkahulog sa iba't ibang bangin ng pagdududa at pag-aalinlangan. Mayroon tayong ganun eh. Minsan may pag-aalinlangan tayo, may pagdududa tayo. Ngunit itong Romans 8:28, ito yung matibay na lambat na sinasalo tayo upang hindi tayo manghina o bumagsak sa ating pagdududa at pag-aalinlangan. So anong dapat natin gawin? Kaugnay dito sa lambat ng katotohanan ito, ay kailangan nating manindigan. At dito sa ating pag-aaral, Romans 8:28, mayroon tayong dalawang panindigan na dapat gawin upang ang lambat ng ating katatagan ay ating maranasan. Una, manindigan tayo sa ating nalalaman. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Nalalaman natin. Ano yung alam natin? Ito ang ating dapat panindigan. Ano yung nalalaman natin? Bilang mga inaring ganap, bilang mga anak ng Diyos, na mga inampun ng Diyos, bilang anak, ito'y nalalaman natin. Sa makatwid, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng ating mga buhay. Tayo man ay mahulog sa pagdududa, tayo may mahulog sa pag-alinlangan, itong Romans 8:28 ay ating lambat na siyang sasalo sa atin upang huwag tayong mapahamak. At ito ang nalalaman natin. At ito'y alam natin na tayo inaring ganap at anak ng Diyos na hindi dapat natin pag-alinlanganan. Na maaari tayong mahulog, maaari tayong magkasala, at tayong mag-alinlangan, hindi na ako anak ng Diyos sapagkat ako'y nagkasala. Pero ang relasyon ng ama at ng anak, ano man ang mangyari, ano pa man ang humadlang dyan, ano man, malayo man sila ng napakalayo, hindi pa rin mawawala ang relasyon ng anak sa kanyang ama. Kaya na Romans 8:28, nalalaman natin ang mga bagay na yon. At sino ang nakakaalam ng katotohanan ito? Eh, siyempre, yung mga umiibig sa Diyos, mga tinawag ayon sa kanyang kalooban. Kaya dito, pag sabing nalalaman natin, ibig sabihin tayo ay sumasampalataya. Pananampalataya natin ay nakakapit sa katotohanan ito. That in all things, God works together for good to those who love Him. Na kung tayo nakaditiya sa ating kaligtasan, walang dapat ikatakot. Hindi mananakaw yung ating kaligtasan. Hindi mananakaw ang ating pag-aaring ganap. Hindi mananakaw yung ating pagiging anak ng Diyos. Ano man ang ating maging kalagayan.
itong salitang ito, that in all things, we know that in all things, hindi ito malabong opinion, kundi ito ay tiyak na katayuan. Ito'y tiyak na posisyon ng isang Kristiyano. Mahina man ang iyong pananampalataya, hindi pa rin nawawalang bisa ang katayuan mo ito bilang inaring ganap at anak ng Diyos. Kadalasan lang nangyari dito, hindi yung ginawa ng Diyos sa atin ang nawawalang bisa, kundi dahil sa ating pananampalataya. Mahina ang ating pananampalataya kapag tayo lamang gumagawa tayo ng kasalanan, gumagawa tayo ng di ayon sa kalooban ng Panginoon, talagang nagpa-falter yung ating faith. Humihina tayo, nakagawa na ako kasalanan, sinadya ko yung kasalanan ito. Ano kaya? Anak pa ba ako ng Diyos? Anong dapat natin gawin? Dapat natin ipanalangin na tayo ay dagdagan ng pananampalataya ng Panginoon. Pwede ba yun? Kung yun ang panalangin ng mga mismong alagad ng Panginoon na kasama niya sa loob ng 3 taon, dapat gawin din natin. Lucas 17:5. Ito yung panalangin paglapit ng mga alagad, mga apostoles ng Panginoon. Ang sabi nito, sinabi ng mga apostoles sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Na hindi ibig sabihin na kulang, kundi kailangan mapalakas. Kailangan natin ang mapalakas. Paano tayo mapapalakas? Yung salitang nalalaman natin. Para natin nalaman mula sa katotohanan ng kanyang salita. Panindigan natin yan, mga kapatid. Panindigan natin yan na tayo'y inaring ganap ng Diyos, na tayo'y adopted children of God, and we are forgiven. Ang sabi sa Romans 1:8, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Kaya nga itong Romans 8:28, ito yung lambat na sumasunod sa atin sa lahat ng pagluluda at panghihina ng ating pananampalataya. Panindigan natin yan. Yan ang unang dapat natin gawin. Panindigan natin ang nalalaman natin. Ikalawa, mayroon pa tayong pangalawang paninindigan. Ano naman ito? Panindigan natin ang sinasampalatayanan natin. Tingnan nyo ang sabi sa Romans 8:28b sa kasunod na bahagi. Ang sabi dyan, at nalalaman natin, yung una, na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sino ang gumagawa? Lahat ba ng bagay nagsasama-sama para gumawa? Hindi. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng mga bagay. Pinagsama-sama niya ang lahat ng bagay para gumawa ng kabutihan sa Kanyang mga inaring ganap, sa Kanyang mga anak na inampon. At yun ang panindigan natin, sa palatayanan natin ang Diyos na gumagawa. Hindi yung ating mga kainan, yung ating mga ginagawa. Ito isang pribilehiyo na napakataas. Privilege na tayo maging anak ng Diyos at ang Diyos ay gumagawa sa atin sa kabila ng ating kainahan. It's a privilege. Ang pribilehiyong ito ay napakataas, masasandigan mo, malalapitan mo, maasahan mo at mapangahawakan. Sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 1:12, kilala niya ang kanyang sinasampalatayanan. At siya ay kumbinsido na iingatan ng Diyos ang kanyang ipinagkatiwala. Dapat ganun din tayo. Kilala natin ang ating sinasampalatayanan. So, manindigan tayo sa ating sinasampalatayanan. Manindigan tayo sa ating sinasampalatayanan. Now, yung ating sinasampalatayanan ng Diyos at ang ating kaalaman tungkol sa Diyos, alam mo, may hambing ito sa tungkol ng pananampalataya ni Jacob. Nung si Jacob ay papatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau. Di ba? Dahil nagkaya siya. At siya ay pinaalis ng kanyang ina patungo sa kanyang tiyuhin si Laban. At binasbasan na rin siya ng kanyang amang si Isaac. At ang paghayo ni Jacob
Sa kalagitnaan ng ilang, napagod siya, humiga siya, natulog. At nagising na lamang siya dahil sa kanyang vision, sa kanyang pananaw, nakita niya ang mga anghel akyat panaog sa langit sa isang hagdan. At yung hagdan na yun ay nandoon sa kanyang unan. Bato yung inunanan niya. Akyat panaog ang mga anghel. Kaya ang sabi ni Jacob, ito ay Bethel. Ibig sabihin, bahay ng Diyos. Bayit and El, pinagsama, Bethel, house of God. At dahil doon, ay natakot si Jacob. Natakot siya. Dahil nakita niya ngayon yung pangitay tungkol sa Diyos. Pero ang Diyos nagsalita sa kanya. At anong sinabi ng Diyos sa kanya? Ako, pagpapalain kita. Ano man ang iyong gawin, saan ka man pumunta, pagpapalain kita. Yun ang sinabi ng Panginoon. At ano sagot ni ako? Kung ako'y pagpapalain ninyo, magbibigay ako ng ikasampung bahagi ng lahat ng kinikita ko. At nangyari nga, na magpunta si Jacob sa kanyang tiyuhin, yung 20 taong pagtatrabaho ni Jacob sa kanyang tiyuhin ay parang 20 araw lang. Dahil yung kanyang pananampalataya parang tungkod na umaalala sa kanya. Sa anong siya na pumunta, anumang ginagawa niya, alam niya na ang Diyos kasama niya sapagkat ang Diyos nangako sa kanya. Kaya yung kanyang pananampalataya parang tungkod na dala-dala niya. Itong Romans 8:28, ito yung tungkod natin, pananampalataya. Saan tayo pumunta, alam natin, i-recite natin ito. Palakasin natin ang ating faith that God in all things works together for good sa ating mga buhay. Ang Diyos ang ating kakontentuhan. In all things, God works together for good. Yung salitang in all things, God works together. Ano yun? Anong lahat? Lahat ng bagay. Pati ba naman yung pagbagsak ko sa kasalanan? Kasama ba yun? Oo. Yung aking kailangan, kasama ba yun? Oo. Yung tagumpay ko, kasama ba yun? Oo. Lahat na nangyayari sa ating paligiran, lahat yun kasamang gumagawa ang Diyos. May hambing ito sa paggawa ng isang gamot, ng isang dalubhasang doktor. Ang isang marunong na tao, na isang doktor, nag-iipon siya ng mga sangkap para siya makagawa ng isang epektibong gamot. At alam niyo ba, iba't ibang lason ang kanyang hinahanap. Lason ng ahas, lason ng kamandag ng gagamba, kamandag ng anong mga pinagsama-sama niya. At kanya itong ginagawang maigi upang makaproduce ng gamot. At ang gamot na yon magiging epektibo sa anumang sakit na maaaring dumako sa tao ito. Yan ang isang dalubhasang doktor. In all things, ginagather nito para makapag-produce ng isang effective medicine. Ganon din ang Diyos natin, anumang mga kamalian natin, anumang pagbagsak natin, anumang problema, sama-samang gumagawa ang Diyos dyan para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang sabi dyan, sa mga taong nagmamahal sa Kanya. At ang mga taong nagmamahal sa Diyos, sila yung mga tinawag ng Diyos. Hindi lahat ay nagmamahal sa Diyos, kundi yun lamang mga tinawag ng Diyos. At ang mga nagmamahal sa Diyos, na tinawag ng Diyos, nakatitiyak sila na sa lahat ng bagay dito sa mundo ay para sa Kanyang kabutihan. Para sa Kanyang kabubuti. Ang problema na sa atin, hindi natin tinitignan ito. Ang alam natin, masaya lang tayo pagka magandang buhay natin, pero pagka pangit ang buhay natin, hindi natin nakikita na ito po ay pinag-ipon ng Diyos para din sa ating kabubuti. Karamihan po sa mga ganyan na mga pinanghinaan dahil sa mga sufferings, sa mga pagdurusa, sa kakulangan. Wala nang ganang sumamba, walang ganang mag-pray, walang ganang umattend ng prayer meeting dahil sila ay busy. Pero hindi na alam
Na lahat ng bagay niya ginagamit ni Diyos para sa kanyang kabutihan. Kaya pag wala tayo sa mga pagtitipon, wala tayong mabuting natanda mula sa kanyang salita. Nakatitiyak tayo na lahat ay para sa ating kabutihan. Alala si Jonathan, anak ni Saul. Sa Old Testament, nakipaggera sila sa mga Pilisteo. Ngayon sila ay medyo natatalo. Kaya itong si Saul, gumawa silang panata. Ang sabi niya, kailangan tayo mag-fasting, walang kakain, hanggat hindi natin naggupo at kalaban. At ang sino mang kumain ng anumang pagkain, papatayin. Grabe si Saul. Ang malupit yung kanyang pagiging hari. Kaya ilang araw, ilang linggo, walang kain yung kanyang mga tauhan. Paano pa sila makipaglaban sa kaaway? Lupay-pay sila lahat. Walang lakas. Pero nung si Jonathan, yung kanyang anak mismo, nakakita ng pulot. Sinungkit niya ng kanyang espada ang pulot at tinikman niya. Biglang nagliwanag ang kanyang paningin. Ang kanyang puso ay nag-init at lumakas siya. Dahil doon sa pulot, sinuway niya ang kalooban ng kanyang ama. Pero yung mga yung mga sumunod talaga, sila nagkainan, mga karne, ng mga ilaw, kinain na nila, lumapag na sila sa kalooban ng Diyos. Ganito rin, ang Romans 8:28, that God in all things work together for good, ito yung nagpapainit ng ating puso. Ito yung nagbibigay liwanag ng ating pananaw sa pananampalataya. Kaya nga, minsan, kung natin pahirapan ang ating sarili sa labis ng pag-aalala sa mga problema na mabibigan. Wala tayong magawa din eh. Di ba? Magdadakdak naman dyan, magdadaga, wala na. Hindi makakatulog yun. Ang dapat manumbalik tayo sa sinabi ng banal ng sulatan. That we know that in all things, hindi nagpapabaya ang Diyos, kundi ginagamit niya lahat yung mga inaalala mo para sa ikabubuti mo. Kung yan, nandoon ka sa pag-alala, walang kabubutihan, kundi depression, discouragement, hanggang sa magpatiwakal na. So dahil nalalaman natin, lahat ng mga ito ay gumagawa sa ikabubuti. Ang landas ng Panginoon ay kagandahang loob. Laging mercy ang daan ng Panginoon. Sa mga tuwid, lahat ng paraan ng Diyos, gumagawa ito para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. Yun ang hayag ng kalooban ng Diyos na dapat nating malaman, panghawakan. At yung mga bagay na hindi natin alam, kinabukasan, huwag nating pag-isipan. Huwag nating alalahanin yung madarating. Hayaan natin alalahanin o isipin yung kasalukuyan. Dahil ang Diyos gumagawa ng lihim sa ating inaasahan. Totoo yan, may kahirapan talagang takbo ng buhay natin. Hindi tayo Diyos eh. Hindi natin nalalaman kung ano yung kasunod eh. Hindi natin alam kung ano mangyari doon paglabas natin. Kaya ang hirap talaga dahil kadalasan nagtatapat tayo, natitisod tayo, nasasaktan tayo, nababalian tayo, dahil hindi natin alam. Madalas tayo nasasaktan, nadudupilas, nahuhulog sa iba't ibang tukso at kasalanan. Subalit, kung atin lamang panatiliin ang ating isipan doon sa pangako ito, Romans 8:28, the revealed will of God, He works all things. Kaya nga niya inayag yung kalooban nito upang tayo at ang ating mga anak ay sumunod sa Kanya pautusan. Sumunod sa Kanya. Minsan, masakit po ang pagtutuwid na ginagawa ng Diyos sa atin. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay Kanyang sinasaktan. Naalam naman natin, Romans 12 verse 5 to 6, na ang Kanyang sinasaktan o didisiplina ay ang Kanyang anak. At walang ama na hindi nagdidisiplina sa Kanyang anak. Masakit ang pagtutuwid sa atin. Kaya minsan, ating tinatanggap ang consequence ng ating mga kasalanan.
Alam nyo, minsan, may hambing tayo sa kabibi. Alam nyo yung kabibi? Sa'yo patuway. Saan kumain ng kabibi, di ba? Lalo pagka yung, yung hilaw, ang namis-tamis yun eh. Doon na sa, mong slave ng natin roast, na laking gano'n. Pero hindi mo siya makakain kung hindi mo nagpasabi. Hindi mo makakain. Hindi mo malalasahin yung sabaw niya, higupin yung sabaw ng napakatamis. Walang pakinabang ang kabebe hanggat hindi nababasag sa kanyang sarili. Ganyan tayo. Kailangan tayong basagin ng Diyos. Masakit. Pero hanggat hindi tayo nababasag, hindi tayo makapagbibigay papuri sa Diyos. Hindi tayo makapagbibigay ng ating dapat ibigay sa Panginoon. Kailangan mo nang basagin tayo. Minsan, basagin tayong tikong tulad ng kabebe. Ayaw nating magbigay, ayaw nating magbigay ng luwalhati sa Diyos. Ganun tayo. Binabasag tayo ng Diyos upang tayo maging bukas palad sa Kanya. Kaya nga sinasabi sa Proverbs, ang tikong lalong maghihina, pero ang bukas nananagana. So, isang bagay pa na dapat natin alalahanin, hindi natin alam ang lihim na kalooban ng Diyos. Hindi natin alam. Pero sapat ang hayag na kalooban ng Diyos upang ito ay isang paladayanan. Deuteronomy 29:29, ang lihim ng mga bagay ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang hayag, ang Biblia, ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang masunod natin ang lahat ng nakasulat niya. Yun ang layunin, bakit tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya ng ating sinabi kanina, ang Diyos ay kalubhasang manggagawa. Lahat ng mga lason sa buhay ng mga tao, Kanya itong tinitipon, pinagsama-sama upang makalikha siya ng mabuting bagay para sa Kanyang dinama. Kaya tanggapin natin, pag-aralan natin, sampalatayanan natin ang hayag ng kalooban ng Diyos. Paano? Panindigan tayo. Anong panindigan natin? Panindigan natin yung nalalaman natin. Ano yung nalalaman natin? Tayo'y nariganap, tayo anak ng Diyos. Ikalawa, panindigan natin ang sinasampalatayanan natin. Sino? Ang Diyos. Siya ay kasamang gumagawa sa lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Nawa, panghawakan natin ito mga kapatid. Maging matibay tayo sa gitna ng ating mga pagsunod sa Diyos. Tayo na lang.